Hello Corowelos, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po yung lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. More than 9,200 na tayo. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Intro, pasok! Hey, mabuhay! At ngayon ay pag-uusapan natin yung mga recycled queen. Siyempre yung mga recycled queen na tinatawag natin, siyempre pajulit-julit na dito sa mundo ng pageantry, lumaban na sa national pageant, lumaban na sa international pageant, at lalaban uli ngayon sa national pageant para i-prove ang kanilang sarili sa corona. So, tatlo yung ating pag-uusapan ngayon na recycled queen na lumaban na internationally tapos babalik ulit sa local pageant para mag-compete para makakuha ng corona. Pag-uusapan natin yan ng bonggang-bongga. Yes, ang una nating pag-uusapan, Chris Tiffany Hanson. Si Chris Tiffany Hanson ay binibining Pilipinas Intercontinental 2014, Miss Intercontinental second runner-up 2014, at talaga lamang siya ay from Cebu. Nagulat ang lahat at ngayong 2024 na no age limit na ang Miss Universe competition ay sumali ito sa local pageant. Nakakaloka itong si Chris Tiffany, sumali pa talaga sa local pageant para i-prove ang sarili niya. Mabuti na lang siya ang nanalo sa Miss Universe Philippines Cebu para i-represent ang Cebu sa Miss Universe Philippines. So ano nga ba ang chance niya na manalo sa Miss Universe Philippines? Kasi minsan na niyang na-represent ang Pilipinas sa international pageants, which is ang Miss Intercontinental, at naka-play siya doon na second runner-up. Ano nga ba ang chance? For me, sa dami ngayon na mga kandidata, yung chance niya is 50-50. Kasi kung basis natin yung performance niya doon sa Miss Universe Cebu, ay talaga lang naman hindi yun uubra dito sa Miss Universe Philippines. Minsan niya nang na-present at napatunayan ni Miss Chris Tiffany Hanson yung sarili niya sa mga Pilipino na kaya niyang mag-compete internationally, pero hindi siya nagwagi. Second runner-up. But second runner-up is second runner-up. Hindi natin yun minimenos. But, sa Miss Universe kaya kakayanin niya, maka-place kaya siya sa Miss Universe if ever man na siya ang manalo dito sa Miss Universe Philippines. Diba? Kung doon nga sa Miss Intercontinental, hindi niya naipanalo ang corona, what if or how come pa kaya na dito sa Miss Universe competition? So, kayo nang bahala humusga sa kanya ng bonggang-bongga. Kung kaya ba niyang ilaban ang Pilipinas sa Miss Universe beauty pageant? Kaya ba niyang maiuwi ang corona? Kayo na, comment down below na lang kayo. Violent reaction, views, and opinion. Diba? Diyan, comment below kayo. Ang next nating pag-uusapan, nakakaloka itong credential nito. Christy McGarry. Kung ka ba kung pageant lang naman tayong pag-uusapan, ay bonggang-bongga talaga itong babaeng to. Mutya ng Pilipinas 2010. Mutya ng Pilipinas, dati ang pinapadala siya sa Miss Intercontinental. Nag-represent siya ng Pilipinas sa Miss Intercontinental 2010 at nag-top 15 final siya. At siya ang Miss Intercontinental Asia and Oceania. Di ba? Panalo kabog. Hindi na kontento yung lola nyo. Lumipat ang Intercontinental sa Binibini. Join uli si Miss Christy McGarry. Noong 2015 naman, kasabay ng ating third Miss Universe PIA World, diba? Nakakaloka at talaga lang naman talaga yung tadhana talaga. At ang Binibining Pilipinas, sa daming i-appoint na corona dito kay
Christy McGarry ay binibining Pilipinas Miss Intercontinental din. Di ba? Nakapag-compete na siya doon. Tapos ibabalik siya doon ng binibini, pwede namang ilipat sa ibang di ba? Sa ibang corona. Hindi ko kinaya yun. Pero hindi talaga siya nagdalawang isip, lumaban pa rin siya sa Miss Intercontinental noong 2015 at nakuha niya na ang first runner-up sa Miss Intercontinental 2015 at nakuha rin niya ang Miss Intercontinental Asia and Oceania. Hindi siya lumaban locally sa Taguig, pero inappoint siya ng Taguig para sa Miss Universe Philippines. So minsan niya nang napatunayan yung sarili niya sa international pageant which is Miss Intercontinental, pero hindi niya ipanalo. Yung Miss Intercontinental nga, hindi niya ipanalo. Ang Miss Universe pa kaya. Diba? Nag-improve na ba kaya siya? Kasi kung yung basis lang natin nung performance niya doon sa Miss Intercontinental 2015 ay pang first runner-up lang naman talaga. Wala tayong problema dito sa communication skills at saka sa mga pasarela. Lahat kaya niya. So, ang tanong, yung charisma ba niya ay pang Miss Universe pa talaga at hindi siya nagka-corona doon sa Miss Intercontinental? Actually, noong 2015, si Miss Christy McGarry ang may pinakamataas na nakuha na placement sa Miss Intercontinental which is first runner-up kasi never pa naman tayo nanalo. Nung nanalo lang tayo noong 2018 na kay Miss Karen Galman. But, ngayong representative na ng Taguig sa Miss Universe Philippines si Miss Christy McGarry, kaya ba niyang i-represent ang Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant na gagawin sa Mexico? Kaya ba niyang bumawi? Kaya niya bang maipanalo ang corona sa Miss Universe? Comment down below kayo. Sabihin niyo kung ano ang makakaya niya, kung naniniwala pa ba kayo sa kanya, kung may pag-asa baka siyang masungkit ang corona. Magkaka-place kaya tayo sa Miss Universe. Ang views and opinion ninyo ha, at saka mga violent reaction, dyan ninyo ilagay sa comment section. At ito naman ang last but not the least. Kakaloka. Ang isang talagang tinatawag nating recycled queen. Si Miss Atisa Manalo. Binibining Pilipinas International 2018. Diba? Talagang nakita natin yung dedikasyon at paano siya kumabog doon sa Binibining Pilipinas 2018. Nakuha nga niya ang Binibining Pilipinas International. Nag-compete sa Miss International 2018. At nakakaloka ang performance niya doon. Nakuha niya ang Miss International First Runner-Up. Dahil kung sa tutuusin daw, sabi ng mga pageant fans, kung hindi lang birthday ni Venezuela, si Philippines ang nanalo. May mga pagganon talaga. Dahil birthday daw ni Miss Venezuela. Pero hindi naman ako naniniwala. Destiny talaga ni Miss Venezuela na manalo doon. At hindi dahil birthday na. Diba? Hindi lang talaga nila bet sa Atisa Manalo. Na manalong Miss International. So ngayon, nandito siya uli sa Miss Universe Philippines bilang appointed queen siya ng Quezon Province. Kaya ba niyang manalo sa Miss Universe Philippines? Or kaya ba niyang manalo if ever man sa Miss Universe Beauty Pageant? Kasi sa international, hindi niya naiuwi ang corona. So ano ang possibility niya maiuwi niya ang corona sa Miss Universe? Comment down below din kayo. Pag-usapan natin ng bonggang-bongga yan. Comment din below kayo ng mga violent reaction ninyo, mga views and opinion niyo. Kung ano ang inyong palagay na na-appoint si Atisa Manalo sa Quezon Province. Ayan yung mga tinatawag natin mga recycled queen. Kasi mga queen na sila eh. May mga corona na sila, nag-compete na sila internationally, tapos babalik ulit sila dito. Para makuha na naman yung isang corona, para mag-compete ulit sa internationally. Anong masasabi ninyo sa kanilang tatlo? Sino ang may chance na kumabog sa Miss Universe Philippines? At sino ang may chance, malaki ang chance, na maipabdala sa international pageant, which is the Miss Universe, the Miss Universe competition. There you go guys, maraming salamat. At nanood kayo ng aking vlog. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa akin. Comment lang below kayo kung ano din ang inyong violent reaction sa akin at saka yung mga views and opinion ninyo sa aking mga vlog. maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.
Intro, outro, pasok.